Grabe no mga kumartes, ang pagkakalamig ngayon. Nung isang araw hindi ako nagdadala ng jacket pero mga inday, grabe sa madaling araw napakalamig pag ako inihahatid ng aking asawa. Nung una hindi pa humahangin pero ngayon aba may kasama ng hangin. Kala mo merong nagtutunaw ng yelo. So for today's vlog, ito na naman tayo. Thank you Lord, panibagong araw na naman. Kapag ka maaga nga pala ako nagigising mga kumartes, sa umaga na ako nagde-devotion. Minsan kasi may 30 minutes pa ako na time kaya ayun nagde-devotion ako sa umaga. Sinasabi ko na agad kay Lord na sorry Lord, ngayong araw makakagawa na naman ako ng kasalanan. Legit yan talaga mga kumarites. Hindi ko alam mga kumarites, sa totoo lang ayoko na nga magtrabaho dahil nakakasira talaga ako ng buhay ng tao. Hindi rin kasi minsan maiwasan na magko-komento ka, lalo na minsan naiisip ko negative yung mga nako-comment ko. Kaya sabi ko Lord, kailan ba ako magwo-work from home? Sinasabi ko talaga sa inyo mga kumarites, pag pumaldo talaga ako sa pag-affiliate ko, magre-resign na talaga ako. Humihingi lang din ako ng sign kay Lord kung para sa akin ba to. Si Lord talaga napakadaming sign na ibinibigay sa akin kaya sabi ko sige for the go. Hanggat wala pang malinaw na sagot sa mga dasal ko, magtatrabaho muna tayo at patuloy pa rin tayo magkakasala. Hindi naman kasi porket Christian ka hindi ka na magkakasala. Tao pa rin naman tayo mga kumartes, pero ayun nga sabi ko nga kay Lord sorry na agad. Mas gusto ko talaga mag-affiliate na lang kasi alam nyo ba nahawak mo yung oras mo, wala kang kailangang i-please na tao, wala kang sisiraang tao, hindi mo kailangang gumising ng maaga para ikaw ay pumasok, tapos pumapaldo ka pa, ang sarap. Pero sa ngayon mga kumartes, ayun ay hanggang pangarap ko pa lang. Hindi ko alam kung kailan mangyayari yun, pero nagtitiwala ako kay Lord na kung para sa akin ibibigay niya to. Iniisip ko kasi mga kumartes, hindi naman habang buhay, nandito tayo sa company. So alam nyo na kapag ka nag-resign na ako dito sa bahay ni Kuya, ibig sabihin pumapaldo na tayo, charot. So ayan mga kumartes, bumaba nga pala ako sa terminal, tapos naglakad na lang ako dito papunta sa may SM. Dito kasi meron din tinda na 5 star. So hindi yun paputok ha. Aray manok, kami magkakapakpak na talaga at palagi na lang kaming nakamanok. Sabi ko kasi sa asawa ko dito na lang ako bibili, medyo malayo-layo kasi sa Santa Monica. Tapos pagka nakamotor pa, napakalamig pa, kaya sabi ko dito na lang ako bibili. Paano kasi, ito yung ulam namin kahapon, nagustuhan ni Kurt, kaya sabi niya, ito na lang daw yung bilhin ko ulit ngayon. Kaya ayan, pumili na nga ako ng medyo malaki-laki nga. Alam nyo ba, humihingi talaga ako kay Lord ng sign kung para sa akin ang pag-affiliate. Tapos sabi ko, bigyan pa niya ako ng motivation sa araw-araw na pag-upload kasi minsan talaga, nafe-feel ko minsan, tinatamad ako. Pero iniisip ko kasi, meron kasi akong goal na gustong ma-achieve ngayong taon. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil kahit pagod sa trabaho. Alam ko, dadating yung time na masasabi kong lahat ng mga tanong sa aking isip masasagot ni Lord. So pagkatapos kong bumili ng ulam mga kumartes, itong asawa ko dumating na. Kakasura talaga namang ang manok niya lagi na lang kahati. Kumiram sa akin ng 100 at bumili lang ng patukan ng kanyang mga manok. Sabi ko bayaran niya dahil hindi yan kasama sa budget ko. Sabi ko nga ibenta na ang kanyang mga manok, lagi na lang ang bagang kahati. Kakasura din naman. Hindi ko alam kung ano napapala ng mga magsasabong diyan sa mga manok na iyan. Sasabong pagkatapos pag natalo yung lugoy naman. Hindi naman biro ang mga pinatatalo So syempre sugal yan, manalo matalo yan. Swerte kung manalo yung mga manok nyo na isasabong, paldo talaga kayo. Pero pag talo ay nako, alam ko na yung asawa ko pagka natalo, sasabihin nun, darling, magluto ka ng sinaing. So ibig sabihin nun talo. Pero pag sinabi nun, ikay gumayak at tayo kakain sa Jollibee, naku, alam ko na paldo. Pero isang beses pa lang nangyayari yun na kami inilibre ng aking anak sa Jollibee. Sabi ko, lagi ka nala ang laban ng manok. Pagkakauwi mo'y lagi namang talo. Nagagalit pa pag sinasabihang talo. May kasabihan pa yung mga iyan na huwag nyo daw aantayin kapag ka nagsasabong. Ibig sabihin daw nun ay natatalo. Naniniwala kayo sa mga pamahiin. Tingnan nyo yung mga balat nyo sa puwet at baka kayo meron. Sabi ko nga sa asawa ko, kapag ka maglalaban ng manok, ay doon sa kalaban pumusta para paniguradong panalo. Ay syempre, kapag ka ganun ay lagi na lang sasabihin sa akin talo. Sabi ko, dapat sa kalaban ka pumusta, di sana'y panalo. O di tama o mali? Di tama ako. Bakit baga kayo pumupusta doon sa mga ilalaban yung manok? O doon kayo sa kalaban pumusta. So sabi ko kay Christian, kapag ka namong aring mga manggang ari, ako'y bigyan. At nang kapag ka nagiinom dito yung asawa ko, ako hindi nagliligalig. Alam na kapag ka ginagabi ng uwi, lagi na lang nandini. Kita nyo gaya mga manok na yan, ay naipalakihim pa. Napakaraming patuka pa ang uubusin niyan. So hindi lang yan ang pinapalaki nila, meron pa dito sa gilid, mga nakakulong pa. Ay sabi ko nga sa asawa ko, ibenta na lang at nang ako'y magkapera. Ayan, may mga nakakulong pa dyan, ipinagawa pa yung kulungan na iyan. Bukod pa daw diyan, sa mga maliliit na yan, meron pa daw pisain, 35 piraso pa daw yun na itlog. So nagdala lang kami ng patuka dito sa mga manok ng asawa ko, tapos umalis na rin kami. Pagdating naman sa bahay, hindi naman ako mamroblema kung anong lulutuin ko kasi bumili na nga tayo ng lutong ulam. But wait, talaga naman itong asawa ko natuwa ata sa mga
isda at ayan, nadagdagan pa. Noong nakaraan kasi may binili siya na maliliit na isda na kulay puti. Sabi ko nga amin paksiwin para kami may ulam. Ay natuwa at hindi naman daw kailangan ng oxygen. Kaya ayan, bumili pa ng iba. This time meron namang kulay orange yung isa. Ito naman, bumili ulit siya ng kulay puti. O diba, yung mga alaga ng asawa ko palagi na lang ang may kahati. E di syempre may pakain pa rin yan. So maya maya kumain na rin kami at pagkatapos sabi ng asawa ko na andito na daw yung tricycle namin na pinagawa. So ito na siya mga kumarites. Okay na nga siya, hindi na siya tabingi. At bago na nga rin yung harap niya. Nabuksan din kasi ng asawa ko yung makina ng loob ng motor. So madami din ginawa kaya malaki din yung gastos. Pero syempre dahil nga wala kaming pera, call the financer muna ang pera. Pero syempre utang is real. Hindi pwedeng hindi babayadan pagka utang. Si Kuya Dukot naman ay bumabiyahe na gamit yung isa namin tricycle. So ito kasi yung dinadala niya. So hindi ko alam kung ipapabiyahe na to ng asawa ko. So yan lang muna ang ating ganap. Thank you for watching. Bye!